Kamusta na mga bata? Ako muli si Teacher Glenda, ang inyong guro sa Araling Panlipunan Grade 2. Handa na ba kayo para sa ating bagong aralin? Para sa ating bagong aralin, Quarter 3, Aralin 3, Likas na Yaman ay Kayamanan. Ngayon mga bata, nais kong pagmasdan nyo ang nasa larawan. May kinalaman ba ito sa ating komunidad? Tama, may kinalaman ito sa ating komunidad. Sa pagtatapos ng ating aralin, narito ang inaasahan ko sa inyo. Una, matutukoy ang iba't ibang uri ng likas na yaman na yamang lupa at yamang tubig. Ikalawa, may paliliwanag ang pananagutan ng bawat isa sa pangangalaga ng likas na yaman, at ikatlo, mapapanatili ang kalinisan ng sariling komunidad. Bago natin ipagpatuloy ang ating aralin, ay sagutan muna natin ang paunang pagsusulit. Maaari nyo na rin ihanda ang inyong mga sagutang papel at lapis. Para sa panuto, pagmasdan ang mga nasa larawan. Kulayan ng berde ang larawan ng yamang lupa at kulay asul naman ang yamang tubig. Nakahanda na ba ang inyong mga pangkulay? Halika't simulan na natin. Para sa unang larawan, hipon. Ang hipon ba mga bata ay isang halimbawa ng yamang lupa o yamang tubig? Kulay berde o kulay asul? Magaling! Kulay asul. Ikalawa, ang mais. Kulay berde o kulay asul? Tama ka na naman, kulay berde. Ikatlo, ang cheetah. Kulay berde o kulay asul? Magaling! Kulay berde. At ikaapat na larawan, alimango. Kulay berde o kulay asul? Magaling! Kulay asul. Ikalimang larawan, bulaklak. Ang bulaklak ba ay isang halimbawa ng yamang lupa o yamang tubig? Kulay berde o kulay asul? Tama ka na naman, kulay berde. Sunod, ang isda. Kulay berde o kulay asul? Mahusay, kulay asul. Ang mangga, kulay berde o kulay asul? Magaling, kulay berde. At ikawalo, puno. Kulay berde o kulay asul? Tama, kulay berde. Mukhang marami na kayong alam sa ating aralin. Halika, ipagpatuloy natin. Ngayon naman ay sagutan natin ang baliktanaw. Tingnan natin kung may naaalala pa kayo sa ating nakalipas na aralin. Narito ang panuto. Tukuyin kung ang mga sumusunod ay yamang lupa o yamang tubig. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Para sa unang larawan, ito ba isang halimbawa ng yamang lupa o yamang tubig? Tama, yamang tubig. Ikalawa, mahusay, yamang lupa. Ikatlo, tama ka na naman, yamang lupa. Ikaapat, magaling, yamang lupa. At panghuli, mahusay, yamang tubig. Ngayon naman mga bata, ay nais kong makinig kayong mabuti para sa ating bagong aralin. Sagana sa likas na yaman ang bawat komunidad. Dito nakasalalay ang uri ng hanap buhay ng mga tao. Ito rin ang pinanggagalingan ng mga produkto ng komunidad. Sa wastong paggamit nito, nakasalalay ang pag-unlad ng tao at ng lugar. Kaya dapat nating ingatan ang paggamit nito. Kung makikita ninyo sa larawan, hindi ba't pinapakita nito na pinapangalagaan nila ang
isang komunidad? Tingnan ninyo sa unang larawan, pinapanatili nila ang pagtatanim ng puno. O di naman kaya kung magpuputol ng puno ay papalitan nila ng bagong puno. At sa ikalawang larawan naman, pinapakita dyan na pinapanatili nila ang kalinisan ng isang komunidad. Kayo rin dapat mga bata, panatilihin ninyong malinis ang inyong komunidad. Ang mga bagay na nakukuha sa mga anyong lupa ay tinatawag na yamang lupa. Mayroon tayong magagawa para mapangalagaan at maibalik muli ang kagandahan ng ibang likas na yaman ng ating bansa. Kailangan lamang natin ng disiplina sa ating sarili. Ang mga punong napuputol at mga kabundukan na nakakalbo ay maaari nating taniman ng panibagong punong kahoy upang mapanatili ang mga nawawalang puno. Alagaan ang mga natitirang puno upang hindi ito lubusang maubos at magamit pa ng mga susunod na henerasyon. Ang mga tuyong dahon naman ay huwag sunugin. Ipunin lamang ito sa isang tabi o ibaon sa lupa upang hindi kumalat. Hayaan lamang na mabasa ng ulan at mabulok ito upang magsilbing pataba sa lupa. Tandaan natin mga bata, kailangan lamang natin ng disiplina sa ating sarili upang mapanatili ang kagandahan ng ating komunidad. May mga bagay naman tayong nakukuha sa mga anyong tubig at ito ay tinatawag na yamang tubig. Panatilihin nating malinis ang mga katubigan dahil malaki ang naitutulong nito sa ating pamumuhay. Dito natin kinukuha ang mga pagkain o nakakain natin na nanggaling sa mga katubigan, kagaya ng mga isda, tahong, alimango, hipon at iba pa. Huwag nating itapon ang ating mga basura sa ilog, dagat, at maging sa mga kanal sa ating paligid dahil namamatay ang mga isda at nasisira ang mga katubigan. Ang anumang gawaing hindi maganda at ilegal ay nakakaapekto sa ating kalikasan, kaya nararapat lamang na isaalang-alang natin ang kahalagahan ng tubig sa ating buhay. Ang maling gawin ng ibang mga Pilipino sa paggamit ng likas na yaman ang siyang nakakasira sa ating kalikasan. Tandaan niyo yon mga bata. Iwasan natin ang pagtatapon ng basura sa ating mga katubigan dahil ito ang nagiging dahilan kung bakit nasisira ang ating yamang tubig. Itapon natin ang ating basura sa tamang lagayan. Sa panguhuli ng isda, iwasan natin ang paggamit ng dinamita dahil naaapektuhan nito maging ang maliliit na mga isda. Ngayong marami ka nang natutuhan sa pagpapanatili ng kagandahan at kaayusan ng ating komunidad at likas na yaman, sagutan na natin ang mga gawaing inihanda para sa inyo. Maaari nyo nang ihanda ang inyong sagutang papel para sa ating gawain. Narito ang panuto. Iguhit ang masayang mukha kung nagpapakita ng kalinisan sa komunidad at malungkot na mukha kung hindi. Para sa unang bilang, paglilinis ng mga kanal. Masayang mukha o malungkot na mukha? Magaling, masayang mukha. Ikalawa, paglalagay ng basura sa tamang lalagyan. Masayang mukha o malungkot na mukha? Tama ka na naman, masayang mukha. Ikatlo, pagpapanatiling malinis ng mga ilog, dagat at kanal. Masayang mukha o malungkot na mukha? Mahusay, masayang mukha. Ikaapat, pagtatanim ng mga puno sa paligid. Masayang mukha o malungkot na mukha? Mahusay, masayang mukha. At ikalima, hayaang nakakalat ang mga balat ng candy sa paligid. Masayang mukha o malungkot na mukha? Tama ka na naman, malungkot
malungkot na mukha. Nakakuha ba kayo ng 5 puntos mga bata? Pusuan nyo nga ang inyong mga gawain. Para naman sa ating ikalawang gawain, lagyan ng check ang tamang sagot. Ano ang magiging bunga ng mga sumusunod? Una, maruruming katubigan. A. Tataba ang mga isda. B. Malalaso ng mga isda. C. Magkakaroon ng red tide. Anong sagot mga bata? Tama! Letter B. Ikalawa, pakikiisa sa mga tree planting activity. A. Maghihirap ang mga tao. B. Dadami ang mga tao. C. Magiging malinis ang paligid. Anong sagot mga bata? Mahusay. Letter C. Ikatlo, pagkaubos ng mga puno. A. Magiging madalas ang pagbabaha. B. Dadami ang mga gulay. C. Guguho ang mga lupa. Anong sagot mga bata? Mahusay. Letter A at letter C. Ika-4, baradong mga estero o kanal. A. Maluwag na trapiko. B. Babaha sa mga kalsada. C. Maraming tao ang mapipinsala. Anong sagot mga bata? Mahusay. Letter B. At ikalima, pakikiisa sa cleanup drive. A. Magiging malinis ang komunidad. B. Magiging malinis ang katubigan. C. Mawawala ng kuryente. Anong sagot mga bata? Mahusay. Letter A. Nakakuha ba kayo ng 5 puntos mga bata? Pusuan nyo nga ang inyong ginawa. Tandaan natin mga bata, nasagana sa yamang lupa at yamang tubig ang bawat komunidad. May iba't ibang anyong lupa at anyong tubig na pinagkukunan ng bawat yaman ang komunidad. Mahalaga ang mga yamang lupa at yamang tubig, kaya dapat lamang natin pangalagaan. Ang mga ito ang pangunahing pinagkukunan ng pang-araw-araw na pangangailangan ng mga naninirahan sa komunidad upang mabuhay. Lagi niyong tatandaan mga bata na pangalagaan natin ang ating likas na yaman, lalo na ang ating yamang tubig at yamang lupa, dahil dito nanggagaling ang mga pangunahing pangangailangan ng ating pamilya upang tayo ay mabuhay. Ngayon naman ay sagutan natin ang pag-alam sa natutuhan. Narito ang panuto. Isulat ang YL kung yamang lupa at YT kung yamang tubig. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Para sa ikaunang bilang, ibon. Yamang lupa o yamang tubig? Magaling. YL. Yamang lupa. Ikalawa, kabibe. Mahusay. YT. Yamang tubig. Ikatlo, palay. Tama ka na naman. YN. Yamang lupa. Ika-4, isda. Tama. YT. Yamang tubig. Ika-5, hipon. Tama uli. YT o yamang tubig. Ika-6, bulaklak. YL o YT? Magaling. YL. Ika-7, perlas. Mahusay. YT o yamang tubig. Ika-8, punong kahoy. YL. Yamang lupa. Ika-9, prutas. Magaling. YL. Yamang lupa. At ika-10, mais. Mahusay. YL. Nakakuha ba kayo ng 10 puntos mga bata? Magaling. Pusuan nyo nga ang inyong ginawa. At para naman sa ating panghuling pagsusulit,
Narito ang panuto. Isulat ang T kung nagsasaad ng pangangalaga sa yamang tubig at L kung nagsasaad ng pangangalaga sa yamang lupa. Una, pagbabao ng mga bagay na madaling mabulok at matunaw bilang pataba sa lupa. T or L. Mahusay, L, dahil ito'y tumutukoy sa pangangalaga sa ating yamang lupa. Ikalawa, magtipid sa paggamit ng tubig. Magaling, T, dahil ito ay tumutukoy sa pangangalaga sa yamang tubig. Ikatlo, pag-iwas sa paggamit ng dinamita o paputok sa panguhuli ng isda. Tama ka na naman, T, pangangalaga sa yamang tubig. Ikaapat, iwasang mamitas ng mga bulaklak sa hardin ng kapitbahay. Mahusay, L, pangangalaga sa yamang lupa. At ikalima, paggamit ng lambat na may malalaking butas. Magaling, T, pangangalaga sa yamang tubig. Mahusay mga bata. At para naman sa gawain sa pagninilay, maaari nyo itong sagutan mamaya pagkatapos ng ating aralin. Maaari kayong humingi ng tulong sa nakatatandang miyembro ng pamilya upang mas mabilis ang pagsasagot sa pagninilay. Narito ang panuto. Isulat sa bawat placard ang matalinong paraan ng pangangalaga sa mga likas na yaman. Uulitin ko mga bata, maaari kayong humingi ng tulong sa inyong nakatatandang miyembro ng pamilya para masagutan ang gawain sa pagninilay. At dito nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito. Naway marami kayong natutuhan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na linggo mga bata, paalam!